ilatag po sa inyo pong harapan. Bababanggit po natin dito yung mga sinabi po ni Ted kanina. Babalik po tayo sa basic. Kasi po, marami po sa atin ay bago na. Next. Next po yan. Ayan. Babalik po tayo sa basic kasi marami po sa inyo ay kamakailan lang umatin at kailangan nyo po itong malaman. Ito po yung kailangan po natin habang tayo po ay nasa pananampalataya. If you want to enjoy life, ito po ang sandata na kailangan mong ipakon sa iyong puso. Pangawakan mo sa iyong buhay. Amin po ba? Ang ibigay sa the love of this in him shall not perish but have everlasting life. Narinig ko na yan ang sabi ko. Pero this is a reminder to all of us. Maraming beses kasi kapag tayo tumataan sa pagsubok, nakakalimutan natin kung gaano tayo kamahal po ng Diyos. Buti na lang ang Diyos, lagi niyang nire-remind yung sarili niya. Na kapag nakakalimutan mo na may nagmamahal sa iyo, ipipresenta niya yung sarili niya, anak, nakalimutan mo na ba? Mahal na mahal ko na. Amen? Tatapikin ka niya, anak, alalahanin mo yung ginawa ko sa cross. Hallelujah. Sabi niya sa Colossians 3:12, you are the people of God. He loved you and chose you for His own. Hindi ka niya lang binahan. Pinili ka niya para sa Kanya. Ako, gabi ko kayong vision. Ay sumpa. Ako, di ako mabuting anak. So what? Ako, matalaya ako. So what? Ako, maraming pangit na salita na mahalabas sa aming bibig. So what? Amen? Ako, sumarin ako. So what? Amen? Hindi tinitignan ng Lord kung sino ka sa kasalukuyan. Sa pagkatalam-talam ng Diyos, kung paano niya ayusin yung buhay mo. At ma-realize mo, nothing is impossible. Na dating ito ka. At ngayon ang dumating si Kristo sa puso at buhay mo, ikaw ka na ngayon. Tumitindig sa harapan. Nagsasabi ng testify. Ako yung tao na binago ng pag-ibig ni Kristo. Naging mapagmahal. Dati hindi marunong magpatawa. Pero ito ako ngayon. Tao na mapagmahal. Mapagpatawa. Amen. Hallelujah. Romans 5:8. But God demonstrated His own love for us in this, while we were sinners, Christ died for us. Nung ikaw ay makasalanan pa, sino sa inyo ang walang kasalanan? Sino sa inyo inaamin niya na may kasalanan siya at ako mismo ay tatas pang aking kamay? For all have sinned. Narinig niyo yan kanina sa kanya. Sinabi mo rin. For all have sinned. Lahat tayo nagkasala. At walang nakaabot sa kalwalatian ng Panginoon. At ito ang dahilan kung bakit si Kristo ay napunta dito sa lupa. Para sa atin, para sa iyo, at para sa mga mahalong sa buhay. It is a good news. Amen. Hallelujah. Sa ako po ay magsasalita sa temang pinamagatang is love, our inspiration. Alam niyo yung word na inspiration? Naririnig ko yung word na inspiration, inspired. Kapag ang binata at dalaga ay may crush nila sa isa't isa. Ang isang kabataan na mayroon po siyang crush, maaga po yung papasok, magre-resign po siya. Kung dati-dati ang damit niya ay asirol, damit niya ay lustay na,
mga mabibigat na bagay, mahirap na bagay, nagiging madali. Yung gagawin mo yung isang bagay na masaya ka, magaan siya, nakangiti ka. Bakit? Inspired ka. At ang inspiration po ng mga anak po ng Diyos ay walang iba, kundi ang pag-ibig ng Diyos na niligay ng Lord sa kanila pong mga puso. Bakit po ginagawa yan? Dahil sa pag-ibig ni Lord. Bakit ka umahati ng church? Yung pag-ibig ni Lord na nag-i-inspire sa iyo para pumunta ng church. Amen? Yung pag-ibig ni Lord na nag-i-inspire sa iyo para gumawa ng mabuti. Amen? At nais ko pong ilahan po sa inyo kung gaano tayo kamahal po ng Panginoon. Kasi, katulad po ng devotion ko po, pag ramdam na ramdam mo yung pag-ibig ni Lord sa puso mo, saka mo lang mailalabas yan. Amen? Pag buhay na buhay yung pag-ibig ni Kristo dyan sa puso mo, saka lang yan lalabas. Amen? Hallelujah. So, ang sabi po niya dyan, God's love for us is boundless, infinite, and eternal. Pag sinabing boundless, ang ibig sabihin ng boundless, walang bounding. Pwede lang. Amen? Mahirap, mayaman, may pinag-aralan, wala. Ano man ang itsura, ano man ang klase ng tahanan nila. Amen? Ano man ang kanilang nakaraan, nakalipas. Kasama po sila sa inibig po ng ating Panginoon Hesus. Ito po ay infinite. Wala pong katapusan. Hindi po nalilimitahan. Amen. Ito po ay eternal. Magpawalang hanggan. Minsan po ang tao, pag siya po ay nagmahal, pang isang buwan, pag nag-girlfriend yan, isang linggong pag-ibig, kung umabot ng buwan, salamat na lang. Amen. Pili pa ko sa mga umaabot ko ng 11 years, 10 years. Amen. 5 years. Hindi nagsawa. Alam po ninyo, pag umarating po ako ng kasal, na mga dati kong estudyante, ako sila po ay mag-shota na nung high school. Naiiyak ako kasi yung salog ng puso ko, grabe, naalagaan nila. Mula high school, tapos aabot sila ng 26, 27, 28 years old, sila pa rin. Sabi ko, Lord, sana matayin na alagaan nila yung kanilang relasyon. Amen. So, ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay hanggang eternal. Amen. Hanggang sa eternity. Kaya sabi ko nga sa inyo, wala nagmahal sa atin ang katulad ng pagpamahal. Nararamdaman niyo ba yung pag-ibig ng Lord? Nararamdaman niyo. Hallelujah. So remember this. Nothing God says and nothing God does without love. Wala siyang ginawa, wala siyang sinabi na walang pag-ibig. Sapagkat siya mismo ay pag-ibig. Amen. God is love. His ways are merciful. And ang kanya pong meaning ay lagi mong pag-ibig. Kung bakit niya ginagawa ito, dahil mahal ka niya. Kung bakit kanya dinidisiplina, dahil mahal ka niya. Kung bakit niya binigay yung buhay niya, mahal ka niya. Amen? Grabe. Sarap ng pag-ibig ng Diyos.
ng tumataas. Amen. Alagaan natin ito. Amen. Next, ito po yung proofs ng pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Para maniwala tayo na tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Una, Jesus laid aside His glory. Ang sabi niya sa Philippians 2:6, bagamat siya ay Diyos, sinet aside niya yung pagiging Diyos niya. Siya ay nagkatawang tao. Siya ay nagpakumbaba. Amen. Naglingkod. At binuwis niya yung kanyang buhay para sa iyo. Grabe. Inalis niya yung pagka-Diyos niya. Nagkatawang tao katulad natin. So, that is one proof na mahal ka ni Jesus. Kaya niyang isakripisyo yung sarili niya para sa iyo. Pangalawa, lumabas siya sa lubang at hinanap ka niya. Grabe. Sino ka ba para hanapin ang Diyos, hanapin ang ating Panginoon? For the Son of Man came to seek and save those who are lost. We were once lost. Pero nasumpungan tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Gumamit siya ng mga tao para makalapit tayo sa Kanya. Kung bakit may mga tao nag-invite sa inyo, ginamit sila ng Lord para mapalapit ka kay Lord. At kung nahanap ka niya, hindi ka niya inakusahan. Hindi niya sinabi na, "Sika, mag-issue ka." Hindi niya sinabi gano'n. "Sika, maayo ka. Sika, magbang ka natin mo. Sika, maninom kay Adam. Sika, masigarin ka. Sika, managdaral kay gamit. Managtupak kay sino. Managpatag kay paso." Hindi niya sinabi yun. Nang nasumpungan tayo ng Lord, anong pinahayag niya sa atin? Kahabagan. Pag-ibig. Ano ba yung pag-ibig niya? Nakukuha niya yung prayer list natin. Yung pag-ibig ni Kristo, tinapunan niya yung mga pangit sa atin. Pinatawad tayo ng Lord. Amen. At hindi tayo sinisi sa lahat ng ating mga pinagkagawa. Nag-enjoy tayo gumawa ng mali. Nag-enjoy tayo gumawa ng masama. Pero na nasumpungan natin si Lord, hindi niya sinampal sa atin yun. At hindi niya pinamukha sa atin. Ano sinasabi niya? Mahal na mahal na mahal kita kahit ganyan. Hindi pa nakontento si Lord. Ano nangyari? Jesus died. Ibinuwis niya yung kanyang buhay para sa iyo. And there is no greater love than that, to lay His life for His friends. Grabe. Anak ng kataas-taas ang Diyos. Inalis niya yung pagka-Diyos niya. Pumunta sa lupa. Sino daw yung maabutin niya? Yung mga makasalanan katulad natin. At hindi pa na kontento, binigay pa niya yung buhay. At hindi po madali yung kamatayan po ni Jesus. Dahil nabubog siya, nagpasa ng mabigat na krus, dumaan sa mga bundok. Hindi po sinintado yung kanyang dinaanan. Nakaraan yung kanyang katawan. Yung buong katawan niya naging puno ng sugat. Hanggang naging isang sugat na lang. Yung katawan niya ay lumaki. Nag-swell. Pero tiniis na yun. At ibinuwis niya yung kanyang buhay. Yung dugo niya, hindi niya pinagkamit para sa kalinisan ng kasalanan natin.
admit your need. Aminin mo na makasalanan ka. May kasalanan ka. Be willing to turn from your sins. Hindi mo ng tawad yung mga nagawa mong kasalanan sa mga nakalipas. Believe that Jesus Christ died for you on the cross and rose again from the grave. Pang-apat, through prayer, invite Jesus to come into your heart, to be your Lord and your Savior. Naunawaan niyo po ako. Bago ko po ituloy, sino po sa inyo ang gustong isuko ang buhay? Sino po sa inyo ang gustong tanggapin yung regalo na ino-offer ng Lord ngayon? Seryoso po ang Diyos dahil ayaw niya po na isa sa atin ay mapunta ng impyerno. Hindi ko alam kung bakit ito ang topic ko ngayon. Alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Kung willing ka, kung binubuksan mo yung puso mo ngayon, I want you to close your eyes. At sumunod sa prayer na ito, close your eyes. Let us do this seriously. Pag ginawa mo ito, ng buong buo sa puso mo, tandaan mo yung araw na ito. Today is March 8, 2015. Ito yung kapanganakan mo in the Spirit. Hallelujah. Shall we say this prayer? Lord Jesus, inaamin ko, ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan ko mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Jesus, inaamin ko na kailangan kita. Naniniwala ako na ikaw ay namatay sa cross at muling nabuhay para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, binubuksan ko ang aking puso. Panginoon, pumasok po kayo mula sa araw na ito. Kayo na po ang maghari sa puso ko. Tinatanggap kita bilang Diyos at Panginoon ng buhay. Lord, isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Lord, tulungan mo ako mabuhay ayon sa kalooban mo. Ng buhay na ito ay makapagbigay ng karangalan sa iyo. Salamat. Natanggap ko na ang regalo na binigay mo sa akin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So kung ginawa niyo po yun, that this is your first time na ipag-pray mo yun, ito po yung spiritual birth po ninyo. Today is March 8, 2015. Doon sa alumni building, sinuko mo yung buhay mo, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon ng buhay. And congratulations. At dahil sa pag-ibig na yan, na nilagay ng Lord sa puso mo, you have now the inspiration to love Him more. Pakirol ko yun. Yung pag-ibig ni Kristo na natanggap mo ang maging inspirasyon mo para mahalin siya in return. Amen. Ang sabi niya sa Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Amen. At paano natin ipapakita yung pag-ibig natin kay Lord? Yung intimate relationship mo sa Kanya. Huwag ka lang lumayo sa Kanya. Kahit sinasabi mo ng barkada mo, payaan mo na yan, nababangin. No, paglaban mo yung relasyon mo sa Kanya. Tinanggap mo siya eh. Sana huwag masayang yung ginawa niya sa cross ng Calvary para sa iyo. Your intimate relationship with the Lord. Yung personal na relasyon mo sa Kanya, alagaan mo. Kung payagan nakawin, kung payagan mamatay, kung payagan mamatay yung apoy mo. Amen. Ano pa? The more you love Him, the more you will praise Him, the more you will worship Him. Yung pagdating niyo po dito, is a sign of worship. Panalabahan po ninyo is a sign of worship.
Yung paglilingkod mo sa Diyos na tuwing Sunday, maaga ako pupunta sa CUP para makatulong ako, para makapaglingkod ako. Alam po ng Lord yan. Alam po ng Lord yung motibo ng puso mo na kahit walang-wala ka na, ginagamit mo pa rin para mag-follow. Para bumili ng isang bagay na pwede makapag-reach out ng mga kaluluwa. Amen. Alam po ng Diyos yan. The more you love Him, the more you will give Him your time, your talents, your effort. Amen. Next. Let His love be our inspiration in doing the right thing. Alam ko po, alam ninyo kung ano ang mali at tama. Amen. Ang sabi niya sa Colossians 3:12, therefore, as God chosen people, holy and unworthy love, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Balutan natin ang ating mga buhay ng ugali ni Kristo. Hallelujah. Let us remind ourselves that we are Christ's representative. Grabe. Imagine you are Christ's representative. Kung si Kristo ba, ano kaya ang gagawin niya pag nandun siya sa eksena? Ano kaya ang sasabihin niya pag gano'n ang sitwasyon? Sana gano'n nasa isip natin. Kayo yung representative niya. Amen. So let us reflect Christ's character. Saan man po tayo dali ng Diyos, sana makita ang ugali ni Kristo sa atin. Sana makita yung fruit of the Spirit sa atin. Amen? Ayan. Good habit produces good fruits. Kapag pinipilit mo yung sarili mo na maging maganda yung attitude mo, doon lalabas, makikita yung fruit of the Spirit sa iyo. Pero pag careless ka, mahirap mong makita yung fruit of the Spirit sa iyo. Because Holy Spirit, nananahan po siya, banal po siya. Pag pinipilit mo sa sarili mo, ayusin yung buhay mo, doon mo makikita yung fruit of the Spirit sa iyo. Amen. So, kumusta ang testimony mo? Kumusta ang testimony sa bahay ninyo? Gumigising ka ba ng late? O gumigising ka ng maaga? Tumutulong ka ba sa gawaing bahay o pinakabayaan mo lang sila? Na kahit napagod si mama mo, wala kang pakialam. Ang totoong nagmamahal sa Lord, inspired po siya na tumulong sa kanilang tahanan. Sino nakakaranas ng ganun? Amen? Mahal na mahal mo rin si Lord, nararamdaman mo yung pagmamahal ni Lord, inspired kang bumawa sa bahay. Amen? Huwag mong sabihin mahal mo si Lord, tapos sinasagot mo lang yung magulang. Purihin ang Panginoon. Kumusta ang testimony mo sa school? Huwag mong sabihin Kristiyano ka, tapos ulog ka, alit ka. Nagsishare ka ng word of God, tapos papasok ka, late ka. Anong sasabihin ng mga tinuturuan mo? Babangin ka ta, nagpadyaman si Shet, talit ka lang na, tapos makukopya ka din. Amen? Tapos hindi ka nag-review. Tapos kumukopya ka lang ng assignment. Wow! Kung mahal na mahal mo si Lord, inspired ka na gumawa ng tao. Amen? Purihin ang Panginoon. Sila, hindi gumagawa. Ikaw na lang lagi nasa school naglilinis. Okay lang yun. Anyway, para sa Lord na lahat ng ginagawa mo. Huwag ka na mag-complain. Kung ayaw na ikaw ang gumawa. Do it for the Lord. Amen? Purihin ang Panginoon. Kumusta yung testimony mo sa trabaho mo? Ginagawa mo ba yan para kay Lord? Nag-glorify ba si Lord? Na kahit busy ka, purihin ang Panginoon. Alam po ninyo, natutuwa pa ako sa mga nagtatrabaho po dito. Na kahit napagod pa, tatakbo sila sa sihupin para lang umatin. Magkapaglingkod po sa Diyos, ginagamit ang lahat ng nasa kanila para i-glorify si Lord. At hindi sayang mga bagay na ito. Walang sayang sa lahat ng ginagawa natin para kay Lord. Kumusta ang testimony mo sa harapan ng kaibigan mo? Pag niyaya ka ba na maglaro ng babangin? Di ba? Wala namang taga-sinupi dito. Niyaya ka nila manood ng mga lalaswang mapanoorin. Umating ka na ng sinupi. Tapos, tinitignan mo kung walang nakakakilala sa'yo doon. Sige. Pero pag mahal mo si Lord, may magpaprompt dyan eh. Nasasabihin ng banal na espiritu eh. Sasabihin niya, huwag mo gawin yan.
pa? Ngayon ka pa ba magpapataw na malapit na tayo sa finish line? Ngayon ka pa ba aayaw na malapit na dumating si Lord? Purihin ang Panginoon. Make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. Endurance. Tiis lang, kapatid. Kahit maraming pagsubok, tiis lang. You need to move forward. You need to move forward. Sa ating paglilingkod, marami pumahalang. Marami kumontra, marami magpapersecute, marami magpupuos ng tubig sa apoy mo. Pero tanong, magpapatuloy ka pa rin ba? Ipaglalaban mo pa rin kaya si Lord? Tandaan mo, kapatid, sana huwag masayang yung ginawa ni Kristo sa cross ng Calvary. Kung di tayo nagpatuloy, sayang naman yung ginawa ni Lord. Pinuhos niya pa naman lahat na dugo niya. Binigay pa naman niya yung buhay niya. Tapos sasayangin lang natin. Remember that. Let this love be our inspiration to endure. Kahit pagod ka na. Sabi ng iba, mahirap pala mabuhay Kristiyano. Kahit mahirap, pag alam mo kasama mo si Lord, nagiging madali. Malalampasan mo ang lahat. Mas mahirap mabuhay na malayo sa Diyos. Paglalaro ka sa kasalanan at malulungkot yung puso mo, kalulong mo bagsak sa impyerno. So when you are tempted to give up, remind yourself, I was not created to win. I was created to finish. And we are about to reach the finish line. Amen? This lang, kapatid. At habang tayo nagpapatuloy, abutin natin ang iba. Amen? Abutin natin sila. Just fight a good fight of faith. Anyway, the battle does not belong to you. The battle belongs to the Lord. Hindi ikaw ang makikipaglaban. Kasama mo si Lord. Your biggest battle can become your biggest blessing. The greater the battle, the greater the blessing. So never be affected by the droughts or the dry season. Marami po sa iba. Naramdaman mo na wala yung apoy mo. Amen. Hallelujah. Sino dito nararanasan niya yung time na nagkakaroon ng drought sa kanyang spiritual? Okay. Salamat sa pagiging honest. Sana ma-encourage po kayo sa sasabihin ko po. Alam niyo po yung mga halaman na laging dilig-dilig. Dilig ka lang, dilig ka lang, dilig ka lang. Ano nangyayari sa ugat niya? Nabubulong. Uli. Ang halaman na lagi mong dinidilig, nabubulong at lumalabas pa yung kanyang ugat. Magpalampas ka. Kaya mo magkaroon ng dryness. Anong gagawin po ng halaman? Anong gagawin ng puno kapag dry? Ang gagawin niya, yung mga ugat
Kristo na nagbangon sa'yo. Hindi mo mapigilan yung bibig mo eh. Hindi mo mapigilan yung sarili mo na ipahayag. Sino nakaranas mo? Na hindi siya mapakaligrabe eh. Lahat ng tao makausap niya, nagte-testify siya. Amen. Ginabalugat nila yung mga bawat section. Bawat tao na dumating sa kanila mga buhay. Sinishare nila ang pag-ibig ni Kristo. Nagte-testify sila, nag-invite sila. Ginagamit nila ang kanilang mga cellphone. Nag-FB sila, pero hindi nila binibigyan ng pansin yung pagsarili nila. Ang pinapahayag nila yung kaligtasan na binibigay po ng Lord, yung regalo po ng Diyos. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. The more you experience the love of God, the more you will have the heart to share that love to others. Amen. Kaya huwag kayo magtaka kung kapag nakikita namin kayo, dumadating kayo sa aming mga buhay, hindi kami nagsasawa mag-invite po sa inyo. Amen. Remember that the fields are ripe for harvest. Hitik na po ang ani. Marami na pong mga kaluluwa umiiyak. Sawa na sila sa kanilang pinagkagawa. Alam niyo ba? Nakikita niyo sila nakangiti, pero deep inside their heart, hindi sila masaya sa kanilang ginagawa. And they're longing for something. Mayroon silang hinahanap kapayapaan at kagalakan na hindi pa nila naranasan sa tanan ng kanilang buhay. At ito ay mararamdaman lang nila kapag tinanggap nila si Jesus, pag naranasan nila si Jesus sa kanilang mga buhay. Huwag natin ipagkait ang regalo nila. Amen. If you really love God, you will have that love for other people. Ang sabi ng Matthew chapter 10 verse 30, whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Siya na hindi kinakahiya si Kristo sa harapan ng mga tao.
alam mo ba? Di ba nung una, ang aking vision, mayroong space kung kunti ang tao. Pero nagka-vision ako ulit. Yung pong space pa rin, hindi na po kukunti, ang dami, ang laliit, puno. Amen. Purihin ng Panginoon, ang Diyos po. Ang Diyos po, nagliligtas po ng kaluluwa. I-avail mo lang yung sarili mo. Sana maging bahagi tayo dito. Tapos yung isa, umiiyak din siya, nanginginig po siya. Sabi niya, nagkaroon po ako ng vision. Tapos sabi ko kay Lord, Lord, tama na kasi hindi na niya makuntit kasi bata pa siya. Hindi niya makuntit kasi parang sa isip niya, hindi na niya kaya kasi bata pa siya. Parang napakalaking responsibilidad. So Lord, tama na Lord. Alam ko ninyo, hindi siya hinintuan ng Lord. Pinagpatuloy ni Lord yung vision. Amen. Pinakita niya pa rin yung end time. At alam po ninyo, naginginig po siya pagdating po niya sa kwarto niya. Pinakita ng Lord, 2 pako sa kanyang kwarto. Amen. Jesus was crucified. He was healed for the salvation of everyone. Huwag natin ipagkait ito sa iba. Kung ayaw mo, pwede siyang gumamit ng bato para lagaputin yung mga tao. Pero binibigyan ka niya ng privilege. This is a privilege. Na kahit simple lang tayong mga tao, ay magamit tayo ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Hindi naman niya hinihingi na gumawa tayo ng napakalaking mga gawain. Simple lang. Magkipagkwentuhan ka lang. E kaligtasan na ng mga kaluluwa. Lumuhod ka na. Manalangin ka. At magliligtas ang Diyos. Amen. I-avail mo lang ang sarili mo. No more excuses. No more laziness. No more delay. For He who promised to come will be coming very, very soon. Intindihan ninyo. Kung bakit wala pa siya ngayon, may hinihintay siya. Hinihintay niya yung mga mahal mo sa buhay. Yung mga kaibigan mo. Na-share mo na ba si Jesus? Siya will always there.